At sa pagkakataong pong ito, humingi muna tayo ng update sa Bulkan Mayon. Makakausap po natin si Ginoong Jessar Adornado, ang Regional Director ng Office of Civil Defense Bicol. Sir, magandang umaga po sa inyo. Si Audrey Goriseta po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Sir, magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating mga tagapag-nood po. Good morning po. Alright, Director, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba yung update sa sitwasyon ng Bulkan Mayon at ano po yung assessment ng OCD sa lawak ng epekto nito sa probinsya ng Albay? Okay, as of sa buong sa probinsya ng Albay, technically po meron tayong tatlong pinaka-affected na areas. We have Camalik, Ginubatan, Alba, Camalik, Ginubatan, Ligao. At ang pinaka-apekto talaga nito ngayon is ang bayan ng Ginubatan. As of now po, in terms of affected population, meron po tayong natala po kasi meron tayong dati na nasa evacuation center, meron tayong natalang around terms of inside evacuation center, around 1,148 families or 5,440 sa buong Albay, and around 30,522 families or 102 persons were affected specifically po ng ashfall na nangyari last 2 days ago po. And in terms of our assessment po, number one, in terms of roads, passable naman po ang ating mga national roads at yung utos nga po ng ating city administrator ni Pangulong Bongbong Marcos po is i-clear kaagad yung mga daan. Ang ginawa po natin, tumawag tayo sa BFP, na-sure po natin na dapat nakapag-movement sila, dapat malinis agad at huwag mag-alala sa gasolina. Kinuha po ng OCD kagad yung fuel cost nila para at least makabawas sa regular cost ng government. Kagad din po tayo nagpadala ang OCD ng face mask sa Kamalig at sa Ginubatan at nagkaroon din po tayo kagad ng meeting kahapon ng national at ng region kung saan doon nga na-discuss natin at naibigay sa atin yung mga pangailangan ng probinsya. In terms of road connectivity rin po, at DPWH po, nagkaroon din sila ngayon ng augmentation. Lahat po is on board in terms of the debris clearing, pati other provinces po nila, i-augment na po rin nila. Pagdating naman po sa tubig, yun nga, nabanggit po sa atin ni Mayor Gemma ng Ginubatan, meron silang problema sa water source ngayon, so kagad natin sinulusyonan ng problema. Magpapadala po ang OCD ng around 20,000 bottles ng drinking water. So, sa computation po namin, kailangan nila ng around 13,000 to 14,000 drinking waters doon sa mga affected barangays, covering 12 barangays ng Ginubatan. Tumawag din tayo sa iba't ibang ahensya at specifically po yung mga probinsya po, nakarating probinsya, papadala din po sila ng tulong. In fact, Masbate, Sorsogon, magkakaroon ng mga water filtration dito sa atin. At ang probinsya meron din pong water filtration. So sa buong araw po, baka masagot po natin na yung kanilang pangailangan sa tubig. In terms naman po sa health issue, health aspect po, kausap natin si Dr. Rose Repilio ng DOH. Ang supply po ng gamot is enough naman po according to the RD. And in terms of hospitals, naka-open naman po yung ating mga hospitals, kailangan po dalhin. And yung team natin sa DOH is nakababa. Nasa baba naman po at monitor sila. Including po, kausap ko lang ngayon yung sa tubig po. Secondly, lastly po, in terms of jerrycans, sinagot na po ng DOH yung buong 1,350 jerrycans na need, itatapusin na po nila ngayon. Sa pagkain naman po, yung ating DSWD, with Director Norman lang, wala akong problema, nakapagbigay po agad sila at lahat po ng tugon ng pangangailangan sa evacuation center at pangangailangan din even the outside evacuation center, binigay na rin po ng DSWD. Yung hygiene kits po natin, pag-usap namin kahapon sa meeting namin ng DSWD, sabi namin, yung lahat ng inside evacuation center ng hygiene kits, sila na pong bahala. In terms of manpower supply, manpower po, specifically po sa declogging, kausap natin yung AFP tsaka yung PCG, sabi nga nila, magsabi lang po ng pangailangan kung kailangan pa nila ng additional manpower sa amin sa OCD at ibibigay po namin kaagad. So yun po ang ating updates po. Nakatutok po tayo ngayon, especially po sa Ginubatan ngayon kasi sila yung pinaka-affected. Nakatutok po ang buong RDRMC Bicol at ang OCDs pamimigay ng tulong po sa pag-support sa ating LGU po. Yun po. Ayun nga, Director, nabanggit niyo po yung mga evacuation centers. Pero dahil po siksikan madalas dyan sa mga evacuation center, paano po natin tinutugunan yung issue ng
sanitation at kalusugan upang maiwasan po yung pagkalat ng mga sakit, lalo na sa mga bata at matatanda? As of now po, sir, hindi naman po siksikan ang ating evacuation center kasi yung mga nasa 6 kilometer radius na lang po yun. So may enough po tayo na evacuation kasi 14 lang po itong evacuation centers natin. So wala po tayong problema. Tsaka meron po tayong yung ating CCM, DSWD, tsaka yung DOH, naka-onboard din sila to assure the safety and the health is lagi pong maayos po. Pero meron po bang mga challenges sa ngayon o balakid na kinakaharap ang inyong ahensya sa pagtugon po sa pagsasagawa ng mga rescue at relief operations? Sa ngayon po, ang isa sa mga namin is pinag-uusapan namin is yung ng face mask. Yun yung kailangan namin pag-usapan ngayon. Tapos in terms naman of clearing, so far wala naman, sir. Maayos naman po yung clearing natin, yun maayos po. At wala naman po hindi naman tayo masyado nahirapan po. Alright. Bilang panghuli, Director, ang inyo po mensahe sa ating mga kababayan? Pangmensahe po natin, ayun as much as possible, lalo na po dun sa mga naapektuhan na area, please stay indoors as much as possible po. At kung kailangan lumabas, magkaroon po ng face mask or damp towel, pwede na po yun as per DPW, as per DOH, kung wala po tayong face mask. Mag-ingat po at ang inyong mga ahensya is laging nandiyan lang po, handang tumulong po sa inyo pag kailangan. Alright, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin. Sir Jesar Adornado, ang Regional Director ng OCD Bicol.